Under Black Sheep Records Manila, si Ethan, si Section 1, si Vios Drive, tapos meron kaming bago yung acoustic rock, si Victorio, tapos yung Outplay. Then, yung mga iba kasi, before kasi, naka-affiliate tayo sa Viva. So, last year, we decided to go independent. So, yung Black Sheep Records nila, kami, indie. Para mas matulungan natin yung mga local bands, yung mga artists natin na talagang we believe dapat mabigyan ng break. So, para hindi tayo nakikipagsabayan dun sa malalaki, we're trying to go indie. Sir, before at hand, pakilala ko lang po yung mga press na nandito po. Good evening and congratulations kay Boss Jay. Una ko pong question is, ito pong studio is, di ba, nag-ribbon cutting today. Ano po ang main purpose nitong studio? Saan po ito gagamitin, etc.? First of all, yung studio kasi, it's a combination of my dream. Being part of music, advertisement, and entertainment industry. So, parang I saw the need for those industries to have such an alternative option. Kasi pag naghahanap kami, medyo mataas talaga yung rate. So what I did, dahil marami tayong kaibigan sa industriya, swerte ako nung nakuha ko to, parang pwede ko ibigay sa kanila ng mas mababang presyo. So yun talaga yung parang target ko, para kumaga ma-enjoy nung mga kasama natin sa industriya, yung quality, well-equipped, then malaki yung space na hindi tayo nag-aagawan sa parking lot. Tapos, ito kung makikita nyo, around you is, we have more than 12 accent walls na ano lang yan. Ang term ko dyan, tanggalable. So, palit, shoot, palit. Hindi ka na kumaga, lahat nandito na. Ang hirap kasi humanap ng studio na kumaga ganun kabilis yung pagpalit ng accent wall, di ba? So, naisip ko, sabi ko, why not put up something na helping the industry I am in. Tapos, yan, eto na, 1 month after, eto na to. Parang nagulat din ako ang bilis pero hopefully, ma-realize ng mga kaibigan natin, meron tayong option na binibigay si Joe na mas mura, pero quality. Yun talaga yung lagi ko na cheap but quality. So this is for photo shoots? Photo shoot, video shoot, Recording studio pwede din. live music performance pwede dito, podcast, vlogging, anything. Yung first client namin actually, the brand is Tefal. They did live streaming for the Lazada 7 something nila. No? So we did it here. So we have 2 internet connections na sobrang lakas na laging hinahanap din ng mga clients. So yun yung natin, yun yung binibigay natin dito sa Black Sheep Manila Studios. So yung mga talents mo, perform din dito regularly? I'm going to have this brick wall sessions. If you saw it, pagpasok natin sa pinto, we have the brick walls na. It's a big portion of this studio. We're going to do like a UK style music session. Yun yung next target natin magawa dito. We're going to upload it sa YouTube channel also saka sa Facebook. Para magkaroon din ng avenue yung mga artists, not just Black Sheep Records Manila artists, but also other artists from different labels na who needs platform for them to somehow share their music to people. Last na lang, Boss Jay, nabanggit mo kanina you used to be connected with Viva Records ba? Yes, po. Why did you decide to humiwalay? And okay ba naman ang hiwalayan mo? Boss Vic gave me everything. No? Black Sheep Records Manila will not be there without Boss Vic. And tinatanong ko lagi ng utang na loob yan kay Boss Vic, giving me the opportunity during the pandemic. So we were not able to hit what we wanted. But yung malalaking artists ko like Magnus Haven is still with Vicor. I left 1 or 2 artists
sa Viva na we believe there will be an option for them to sa Viva. The separation is mutual. I wanted to go somehow indie, then Viva medyo saturated na rin naman sila dahil sa sobrang dami ng artists. So kami naglalaban kami dun sa spot namin dun sa Spotify for example, diba? So kumbaga parang we need to address that. And I saw the opportunity of going independent kasi siguro during the pandemic I saved some amount of money also to share with the artists. So yun naman yung nangyari talaga kasi we always wanted to be independent naman from the big record labels. Ayun. Thank you, Boss Jay, and congratulations. Thank you po. Next question is from Jojo Panaligan of Rider PH and Abante. Kaibigan natin yung Abante, si Sir Jigo. Hello. Bakit, anong kaibahan ngayon na indie na ang pinapatakbo mo at ikaw ang nagpapatakbo compared sa when you were with Viva? Compared with Viva, syempre, they have I think the biggest marketing team in terms of OPM. We all know naman that the biggest name of OPM started from Viva. That's true. Like sa ngayon naman, meron pa rin silang sobrang malaking pangalan. So I wanted to do the same kasi nung I was inspired by Boss Big when he told me about how Viva started. They were like connected with other international labels also as si Boss Big mismo. Tapos later on, tinayo niya yung Vicor, di ba? Same thing that I'm just doing right now na parang yun talaga kasi kapag meron kang dream na ikaw yung nag-decide, you wanted someone, inspiration. Sa akin talaga, biggest inspiration ko si Boss Big. Ang kaibahan lang ngayon sa akin, I decide on things. Kumbaga parang ako na, kung nakita ko yung potential ng artist, I will not be texting Boss Big, Boss, pwede ba to? Parang gano'n. So ngayon, ako na yun. Yung dream ko, na-fulfill ko na dito. Kumbaga parang, kasi dati, si Boss Big parang tatay natin yan. Very talaga, anytime na mag-text ako, sasagot yan. So, for 3 years, gano'n naman si Boss Big sa akin. Very helpful, very lahat ng gagawin ko siguro sa music, mga 90% of that inspired by Boss Big. So, I wanted to be like him actually. Maliban lang sa buhok, makapal kasi yung buhok. Kaya joke namin ni Boss Big yan. Pero love ko si Boss Big talaga. Super grateful ako sa Viva for giving me that opportunity. 3 years plus, yung Black Sheep Records and Viva collaboration. So, natin? About yung dalawang talents nyo, dalawa no? Paano nyo sila na-discover at bakit? At ano ang nakita nyo sa kanila na napa-oo kayo na, yes, I'll manage you. Thank you. First, si Ethan, someone sent me the parang song niya before in 2017. Then, instantly, nailab ako doon sa kanta ni Ethan. Sabi ko, meron pala tayong Pinoy na parang world-class yung boses, no? Maganda. Tapos, syempre, meron tayong kanta doon sa magandang bagay sa paligid natin. Sabi ko nga, si Ethan, kamukha niya Piolo Pascual na Tom Rodriguez. So, malakas yan. Then, siguro, nakita rin ni Ethan yung eagerness ko na to help him. Tapos, kasi talent talaga nandun hindi pa lang namin talaga na-hit yung Filipino masa na talagang magpapasikat sa'yo ng gusto. Pero nandun na kami, pupunta na kami doon. Then, yung isa naman, yung section 1, nagpa-practice kami sa studio nila So siguro narinig nyo sila kanina kumakanta, yun yung kalahati ng section 1. Sabi ko, yung boses ng vocalist niyan medyo merong parang kargado talaga yan. Alam mo yun yung, pwede ko siyang ilaban sa malalaking pangalan. Yun talaga yung nakita ko kaya sa kanila sa section 1. Magaling talaga, yung drummer, yung guitarista, lahat. Lalo na yung songwriter nila, ang galing gumawa ng kanta. So they have 2 songs released under Black Sheep in collaboration with Viva before. Now we're releasing more for that band. Before I pass the mic to our next speaker, may we get a reaction from Ethan? Si Ethan. Ethan, pre, nasa ka? Tawagin niyo muna si Ethan. Nasa labas ba? Hindi.
Tapos kanina nakita nyo na yung ano yun, nakita nyo. Yung kanina, yung Soundswell, sila yung 3/5 ng section 1 actually. May pagka-Ben and Ben nga kanina. Yung boses medyo nadidikit sa Ben and Ben. Actually, Ben and Ben, when I started with Warner Music, kasi I worked before with Warner Music, I'm their finance director. Slash, ako yung nagtitingin-tingin sa mga artists. When Ben and Ben started entering the big labels, bago lang ako sa ano noon, parang 1 week pa lang ako sa Warner. They audition. So sabi ko sa Ben and Ben, they sound like Dave Matthews Band. Yung kanilang ride home. Pag narinig mo yung ride home nila, parang imported di ba? So sabi ko yung Ben and Ben talaga will be reaching milestones. Magaling talaga yung mga bata. Eto, pre, Gitan, may tanong sa iyo yung press, pre. Lapit niya. Sorry, hindi ako nakapag-makeup. Ano? Kamusta naman Hi. kamusta naman Ako yung... na-signed na kayo sa Black Sheep? So far, okay naman po. Maraming exciting moments. Maraming opportunities na tinaray namin. And of course, opportunity yan eh. Hindi mo lang pwedeng parang balwalain na. Kasi marami kang makikilalang talented na mga tao talaga in the business. So, it's part, I think, parang challenge ko din sa sarili ko yun na magpakapal ng mukha. Kasi mahihain talaga ako before eh. Hindi talaga ako yung sinasabi na nasa behind the Scenes. curtain lang ako. Yun lang talaga ako before. So, sabi ko, mas matututunan, upskills. So, right now, masaya ako dahil kahit hindi pa ako ganun kagaling and masaya ako na marami ako natutunan and masaya ako nakakatulong ako kay Kuya Jay sa mga projects niya. So, yun ang talagang nilook forward ko hanggang ngayon na sana marami pa kaming projects na gagawin with Black Sheep Records and Black Sheep Manila overall. Yung sunod pong magtatanong ay si Roldan Castro, editor of Amante Television. Thank you. Sir Bosby, ano ang basta challenge at ano yung nai-enjoy ka sa pagiging independent? Challenging kasi people don't parang they look down pag independent ka. Sabi ko nga before, wala kasi talaga sumikat na independent artist, no. Lagi yan may big names na sa likod nila. So we're trying to change that platform, that avenue. Kami totally independent kami. We're not related anymore to any big names or big labels. Even the aggregator, meron talaga independent. So we're not attached to anyone right now. So that's the challenging part kasi lagi nang tingin sa industriya kasi natin, maraming lalapit sa iyo pag sikat ka na talaga. Pero habang nag-i-start ka, yun yung uphill battle mo eh. Sobrang hirap. So, since meron naman tayong mga kaibigan sa industry, hopefully, gaya nyo sa media, would help the independent artists also to somehow have that dot dun sa malaking blank paper natin. Diba? Kasi yun yung importante. Once the artist hit that blank part, yung parang all white chance, meron kang isang dot dyan, makikilala ka na yan. Pag nag-mark ka, Matutunguhan at pupuntahan pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw. Wala nun bukas